mga kalak, so nakapag-check-in na tayo dito sa ating hotel, dito sa may Prague, Czech Republic. Grabe, medyo hassle. Kaya hindi na ako vlog kanina kasi may dalang maleta, kaya mahirap ding mag-video. So, mabilis naman mga kalaks yung biyahe from the airport going to the city center. Around mga 30 minutes. So, nag-bus 119 lang kami from the airport, tapos metro or subway papunta rito sa hotel namin sa EP Pavlova Station, malapit lang, as in 2 minutes na lakad nandito ka na sa hotel. And now mga kalaks, papunta kami ng city center sa Old Town para magpalit ng money dahil wala kaming Czech crown pa. Yan mga kalaks, nandito tayo sa Starometsaka Station. I'm not sure kung tama yung pag-pronounce ko mga kalaksa. So yan, nandito kami papunta ng Old Town. Pero ang purpose kaya nagpunta tayo dito is magpapalit ng pera dahil kailangan natin ng pera para makakain tayo. So mga kalaks, yung money changers na to, nakuha natin kay Honest Guide. This is the first money changer. Let's see. 23.90. Let's check muna sa iba. 23.90. So check tayo. 23.90 dito mga kalaks. Wow, ang sarap ng pizza. Pizza and kebab. Dito sa isa, dalawang okay na money changers daw ito eh. Yung nandun sa tabi na nagtitinda ng pizza, tsaka itong kantong-kanto papunta ng Old Town. Let's see. How much? Hindi, ito euro 24.35. Mas mataas dito. Mali. Dito tayo pala sa tapat. Hindi pala daw dyan. Dito sa harapan. Pero mas mataas dun 24.35, dun sa una 23.90. Mga kalaks, ang dala natin, ang papalit tayo ng 1 euro is 24 crowns. 1 USD 22.70 crowns, Czech crowns. So sinil yung nagko-coordinate dito. Mga kalaks, nakapagpalit na tayo ng euro to Czech crowns. Mas okay yung money changer mga kalaks. Ang pangalan, anong pangalan niya? Lang nakalagay yung blue na nakalagay na exchange. Lang siya mga kalaks, katapat siya ng Amorino, yung way papunta ng Old Town kung manggagaling kayo ng Starometsaka na station. Dito tayo sa may Old Town na. Pahapyaw pa lang to, hindi pa tayo magtutour dito ngayon, pero just to give you a glimpse kasi malapit lang yung money changer dito sa Old Town. Ito yung itsura niya. Nakakatawa mga kalaks, di ba kanina mention ko pa lang sa inyo na yung activities, yung mga kakainan, isa si Honest Guy dun sa sa sinundan natin. Mula dun sa pagpapalit ng pera kanina. Tapos nakita namin siya, nagshoot siya dun ng vlog niya sa may Old Town Square. Ito mga kalaks yung recommendation niya for lunch or for must-try restaurant dito sa sa Prague. Let's try here mga kalak sa pasta fresca. Well, let's go. I'm not sure kung kailangan natin maghintay to be seated or dire-diretso na tayo. Hintayin natin si ate. So mga kalaks, ang in-order natin yung parang menu of the day nila, which is spaghetti with tuna, olives, tomatoes, tsaka yung spaghetti carbonara. Ang range ng price, it's magkano yung 295 yung sa chef's special nila for today, tas 298 yung isa, almost, kasi yung isang 10 euro is 240, more than 10 euro siya. So more than 600 pesos per order. Kasi ito yung order natin. This is one of the chef's special for today. This is tuna spaghetti pasta with olives,
Tapos kay Neil, ang kinuha niya ay carbonara. This is the traditional carbonara, not the one with white sauce. Tapos yung complimentary na focaccia bread. Mga kalaks, tapos na tayong mag-lunch doon sa may pasta fresca. It was, sarap nung pasta. Alam mong fresh na ginawa. Al dente yung pagkakaluto. Tapos medyo salty lang yung carbonara. Maybe because of the bacon. Siya yung traditional carbonara. Hindi siya yung carbonara na may white sauce na alam natin sa Pinas. Pero the best yung yung spaghetti, no? Spaghetti with tomato and olives. Tsaka tuna. Yun yung mas masarap kaysa sa carbonara. So ngayon mga kalaks, naglalakad tayo dito sa Zeletna Street, papunta sa may Powder Gate. Ito na yung Powder Gate tsaka sa may City Hall. Papunta tayo sa sa Church of Our Lady of Victory, kung saan nandun yung original image ng Santo Niño de Prague. Ito na yung Powder Gate mga kalaks. Sa Zeletna Street tayo. Ito yung The Black Madonna, kung nakikita nyo. That's the Black Madonna. Ito yung kahabaan ng Zeletna Street. Pero bukas na natin siya explore. Let's proceed na dun sa sa planned itinerary natin for today. Dito na tayo mga kalaks sa Our Lady of Victory Parish. Dito rin naka-house yung original image ng Santo Niño de Prague. Mga kalaks, we're done na dito sa pag-visit natin, pagbibigay galang at respeto sa original image ng Santo Niño de Prague. Yung importance niya sa Czech Republic, sa Prague, Czech Republic mga kalaks, yung Santo Niño na yan, pinaniniwalaan na nag-save or nagsalba sa Czech Republic during the war in 1600s yata. Tapos yung crown nung Infant Jesus ng Santo Niño de Prague is a gift from Pope Benedict XVI during the nung papal visit niya noong 2009. So yan yung yun yung some notes na nahanap natin online. Nandito na tayo sa Visegrad. Yan. Pagbaba mo ng Visegrad Station, lakad ka lang mga 5 to 8 minutes. Tapos eto na yung Tabor's Gate. Taborska Brana. Yan, tapos papasok tayo dito. Ito na yung Leopold's Gate. Kanina yung Tabor's Gate. Ito naman yung Leopold's Gate. Dito pa rin sa Visegrad. Grabe yung ulan. Buti hindi siya tumutuloy-tuloy mga kalaks. Mga kalaks, medyo nagpatila lang kami ng lakas ng ulan. Diyan kami sumilong sa may Rotonda de San Martin. Yan, yung mga autumn leaves mga kalaks. Yan. Medyo kasi, ito yung medyo hindi maganda kapag winter season or yung in between autumn and winter season kayo nagpunta. Napaka-erratic ng weather. Kanina okay naman siya, ngayon umaambon-ambon na. So, pupunta kami sa Basilica di St. Peter and Paul dito sa may Visegrad.
Mga kalaks, nandito tayo sa may harapan ng St. Peter and Paul Basilica dito sa may Visegrad pa rin. Hindi na tayo pumasok sa loob dahil may entrance ticket para makapasok kami sa loob ng basilica or sa loob ng church. Pero usually, karamihan sa mga churches dito sa sa Prague, ginagawa na lang siya ng mga ng venue ng mga concerts. So ngayon mga kalaks, medyo tumatambay-tambay lang tayo dito. Kita mo yung pink door na yan mga kalaks. Ang ganda niyan sa picture. Tawag na ito, nag-picture lang kami dito sa tapat niyan. Tapos pupunta tayo dun sa kabilang side nitong nung basilica or ng church. Actually yung katapat niya mga kalaks, sementeryo. Pero siya, hindi lang basta sementeryo. Na siya, parang yung mga famous na personalities or mga personalities na famous dito sa Czech Republic doon nakalibing, like yung famous composer, isa lang siya doon sa mga nakalibing diyan sa sa cemetery katapat ng St. Peter and Paul na Basilica. Mga kalaks, ito yung portion or yung likod, hindi ko alam kung likod, basta ito yung area mga kalaks na may view ng Prague Castle, tas yung may view ng bridge, ng Charles Bridge, saka ng Batlava River. Ganda, kaya lang medyo gloomy, medyo cloudy kasi. Mas maganda siya siguro kung in a clear day. Ayan mga kalaks. Very nice. Mga kalaks, nandito kami sa may Palladium Mall, dito sa na Mesti Republikina Station. Hinahanap lang dahil nga na delayed yung luggage ni Neil. Bibili kami ng ng mga isusuot niya for tomorrow. Baka hindi ma-deliver tonight yung luggage niya. Kaya magtitingin-tingin kami dito ng ng gamit. Kanina naghahanap kami ng kakainan mga kalaks. Hindi na kami pumunta sa Wenceslas Square dahil close na yung dapat nakakainan natin doon. And medyo pagod na rin yung paa namin. So, nag-decide kami na dito na lang kumain. Tapos inikot namin tong food court. At ang nakakatawa, alam mo kung sa kabi bumagsak, McDonald's pa din. Pero may mga menu sila na wala sa atin. So, tatry natin. Kasi ito yung order namin na burger. This is the Swiss King. Tama ba ang pangalan? Yeah, Swiss King. May bacon. Yung tinapay niya iba, may bacon, cheese, tapos burger patty. Kay Neil is, what's that? Cheese King Swiss. Yeah. Lettuce. Hati natin, no? Para matikman natin parehas. Tapos may fries kami. At itong pinakamahal na ketchup na nakita ko mga kalaks. Grabe, hindi pala libre dito ang ketchup. Dahil ito binayaran namin mga kalaks, 12 crowns. Mga 30 pesos sa atin. 30 pesos na yan. Ito yung Swiss King. Ayan mga kalaks. May parang hash brown, tapos bacon, saka burger patty. Try natin tong Swiss King. Yung patty parang may extender. May crunch dahil doon sa mga kalaks. Yung sa hash brown. Tsaka nga iba yung burger bun niya. Yun mga kalaks, nakapag-check-in na tayo sa ating hotel dito sa Hotel Ledji dito sa Prague, Czech Republic. So we will be staying here 2 nights sa ating stay dito sa Prague. Pinili namin tong hotel na to because of its proximity, yung closeness niya sa Ipe Pavlova Station, Metro Station, Red Line. Ano lang siya mga kalaks, 2 minutes lang na lakad. Pag-akyat mo ng exit ng Metro Station, hotel na agad. Kaya ito yung napili namin. Plus, hindi sobrang mahal yung yung per night niya. So ito yung itsura ng room na kinuha namin mga kalaks. Pagpasok mga kalaks, may bed dyan. Tapos may double bed dito. Then may side table, 2. Yan. Huwag niyo nang pansinin kasi kumbaga nag-charge na kami kanina, nakakalat na yung gamit namin. Tapos may table pa dito. Pinatungan ko na ng bag. Tapos ito, may round table dyan.
Tapos may TV. Ito siguro pwede ka mag-setup ng iyong work from home setup. Ay, wala palang ref. Tapos, yan, may cabinet. May safe na disusi. Hindi naman natin gagamitin yan. Tapos ito, lagayan ng coat. Yan. Tapos, ito yung CR. Yan. Laki ng CR mga kalaks, in all fairness. Yan. Ito yung shower. Wala lang siyang bidet, pero okay lang din. So, yan mga kalaks. Ito yung room namin dito sa Prague, Czech Republic, sa Hotel Lecce. So yun mga kalaks, mag-aayos lang kami saglit ng gamit and balikan ko kayo.